It's useless na maglagay ka ng bagong fuse tapos ilang araw lang, ilang oras lang masisira ulit. JCUTMoto. Muntik na yun na. Anyway, JCUTMoto here. Nagbabalik. Mga besh, mga bay. Currently around 4 p.m. 4:30 to be exact. We're here in Bye City. Kakabigay ko lang ng Phoenix 2.0 helmet sa winner natin na si Joan. Congrats to her for the new helmet. Anyway, may konting ituturo lang ako sa inyo today before we proceed with our topic. If you are in the middle of a heavy traffic, tapos gusto mong mabalanse yung motor mo kahit mahina yung takbo mo, just use this technique right here, dragging. I think may ibang tawag dito, basta alam ko dragging to eh. So what you do is, kasi naka-scooter tayo ngayon, what you do is to press your rear brake, yung brake sa likod mo, maintain yung pressure, dapat kumakapit lang siya, tapos gas ka ng konti. So maintain your brake and then gas, nagagas ka, pero since usad pagong yung sitwasyon mo, brake at the same time. Kung familiar kayo sa slow drag, parang drag race siya pero pabagalan ng takbo, ito yung technique na ginagamit. Kung di scooter yung dala mo, syempre foot brake yung gagamitin mo. Maintain yung foot brake mo, tapos gas. Tamang-tama lang para umandar ka ng paunti-unti. So yun yung dragging. It helps you balance your motorcycle while traveling at a slow pace. Yun yung dragging. Anyway, may iba tayong pag-uusapan today, which is not really related to dragging. It's related to your motorcycle. Magkapamilya sila, related sila, relatives. Relatives! Ano ka, JCUTMoto? Hello? Excuse me. Oops. Pag-uusapan natin today. So, maybe you've heard the term fuse. Di fuse gloves ha? Fuse gloves ng spider, kundi fuse ng motor natin. Ano ba yung fuse? Fuse is metal wire or strip na nagsisilbing protection sa mga motor natin, especially sa electronic parts. During situations na mataas yung current or kuryente, electric ng motor natin. So, in short, merong overload. So, yung metal strip or wire, during overload, nagme-melt siya, natutunaw. Pagkatunaw niya, syempre, pinuputol niya yung electric supply ng motor mo. Kumbaga, may mga sitwasyon na kakilala natin, yung motor nila, wala na daw battery. Minsan, problema lang doon is yung fuse. Kailangang palitan yung fuse. Baka nag-overload yung circuitry nila or baka lang. Baka nag-short circuit. So, pinutol ng fuse yung connection. So, yun yung nangyari. So, that's the purpose of your fuse. Protection ng parts ng mga motor natin against overloading or situations na could harm your motorcycle, masunog yung mga electronic parts. Yun. So, what are the situations na natutunaw yung metal strip ng fuse natin? And sabi ko earlier, it could be nag-overload siya. Mari na lang, marami kang pailaw. Yun kasi yung mga hilig natin eh. Install ng ilaw sa harap, sa likod, sa ilalim. Other reasons could be nag-short circuit dahil may kalumaan na yung motor mo, mga insulation ng wiring niya, di na masyadong maganda. Tapos nagpa-washing ka gamit pressure washer. Tapos nabasa yung mga wiring na dapat di mabasa, nag-short circuit. Maaring ganun din. Yun ay mga common na mga sitwasyon na maaring maging dahilan kung bakit may busted fuse tayo or pumutok yung fuse nyo or natunaw yung metal strips niya. So, ano yung remedy? Simple lang naman. Palitan mo yung fuse. Usually, yung fuse pala is located sa malapit sa battery ng mga motor natin. Open mo, tapos yung rubber part, ito yung tools na part Pagkasin mo lang yan, makikita mo yung battery. This one, the battery, and then this wires right here. Dito makikita mo yung fuse. Open mo lang. 7.5. Tapos yung isa
yung 15. If you have your motorcycles right now, you can check kung saan yung fuse mo. At may mga rated na amps siya, amperahe. Kasi kung di mo sinunod yan, kunwari masyadong mataas sa rated na dapat mong ilagay na fuse, ang maaaring mangyari is that kung masyadong mataas yung amperahe na nilagay mo, it cannot protect your circuitry or your electric parts. Why? Kasi kahit nag-overload na yung motor mo, di pa rin niya pinuputol kasi mataas na yung rating ng amperahe mo. That is why dapat sundin mo yung nakalagay na rated amps or amperahe ng motor mo. Otherwise, malaking problema mo kung ibang electronic parts masisira dahil or nag-overload na siya pero di naputol ng fuse mo yung current dahil yung rated na amps ng fuse na nilagay mo is masyadong mataas. And other than that, if marami kang nilagay na accessories, yung amps ng fuse mo i-adjust mo, pero yung calculation dyan di ako familiar, so dapat itanong mo yan sa mechanic or sa kasa. Yun yung dapat nating i-consider sa fuse natin. Sa mga stock naman na motor kasi, hindi masyadong problema. Sundin mo lang yung stock na fuse rating o fuse amperahe ng fuse mo para di ka magka-problema in the long run. Kunwari, napalitan mo na yung fuse. It's not enough na napalitan mo yung fuse. Why? There are situation na parang nagkasakit ka. Kunwari, na-allergy ka. Hinihika ka na dahil sa allergy. Allergy mo kunwari sa aso. Bumili ka na ng anti-allergy. Wala na yung allergy mo at that moment. Pero yung aso, andun pa rin. O andun pa yung ugat ng allergy mo. Andun pa yung rason kung bakit nagka-allergy ka. So yun din yung dapat mong tingnan sa motor na busted yung fuse. Kahit napalitan mo na yung fuse, dapat mo ring tingnan or ipatingin sa mekaniko, ano ba yung naging dahilan kung bakit pumutok yung fuse mo. Maaring nandun pa yung dahilan. So, it's useless na maglagay ka ng bagong fuse tapos ilang araw lang, ilang oras lang masisira ulit kasi andun pa yung rason or yung ugat ng pagka-busted ng fuse mo. Kung baga, solusyonan mo yung mismong problema or ugat ng problema. I am sharing this with you kasi especially right now, yung mga motor natin, especially sa mga FI, maraming parts na maaaring masira kung nag-overload or baka you're in the middle of nowhere tapos gumagana yung electric starter kasi yun yung isa sa mga symptoms pag nasira yung fuse mo kasi wala ka ng electric supply from your battery. Di naman ako expert, but then again, this is just a basic thing. Kung may mga nakalimutan man ako, pagpasensyahan nyo na. Maganda si ate. Hi ma'am, pwede magtanong? Meron kasi akong homework. Ay, hindi pala. Wala pala akong homework, ma'am. Naligaw pala ako. Ano yung naligaw? Gusto kong turuan mo ako ng direksyon ng bahay niyo. Quick tip for those aspiring moto vloggers out there or anyone who is using their action camera to record their rides. Kahit gaano kamahal yung camera mo, if you're not filming the right way, wala din. Usually, sa basic ng filmmaking or videography, film during golden hour, maaga saka sa hapon. Yung di na masyadong mainit tulad nito. Especially yung maganda yung sunset. Kasi maganda yung kulay ng kinukuha mong video pag ganun. Maganda yung magiging resulta ng video mo pag golden hour. Yun lang yung one quick tip for everyone who is an aspiring moto vlogger. Quick shout out to those who have commented, nag-PM sa akin. So, let me show your name in 3, 2, 1. I guess that will be all for this moto vlog. But before ending this episode, I have to leave you with this poem. Makatang makata tayo eh. Roses are red, violets are blue. The fuse is one important part of your motorcycle. So don't forget about it, bro. So that's about it. This is your boy JCUTMoto saying you bye-bye. Woohoo!